Ngayon ho, mga bossing, merong si Roque, kay Roque muna tayo. Si Roque ho, mga kababayan, may iniebas na kaya daw nilaglag si Saldico, mga bossing, kasi 2 billion daw ho yung sinasabi ni Roque, mga kababayan eh. Oh, pakinggan ho natin. Ay dahil 10 Oh, pakinggan ho natin si Roque, mga kababayan. Ayan, may sasabihin po. Ayan, sorry. Na-stop po na nakabuka yung bunganga. Okay, Roque, banat! pero nakita niyo po yung aking chismis na naipost sa Facebook, no? Isa daw Ang chismis yung nakita namin kanina, hindi ko alam kung totoo yun o fake news. Na nanggigigil ka kay Kiko Barsaga. No? Oh, sa dahilan kung bakit linalaglag na ngayon ang nako siya ay dahil 10 billion daw ang hindi nakarating doon sa nakatira sa malapit sa Aguado. sabi ni Gutesa, nakarating daw, 35 bag nga daw. 35 sabi, inakyat, sabi ni Gutesa, di ba, Chioy, nandiyan ka na pala at Marijo. Ito ulitin natin yung sinabi ni Gutesa. Pinanik po namin yung 46 na pinanik po namin yung 46 na maleta doon sa taas kung saan nakatira si Saldico. Tapos ibinaba daw nila yung 35, Roque, para naman daw kay Martin Romualdez. Sabi ko, sino mga engot yung magpapanik tapos ibababa din? Tapos hindi naman ho yung simpleng mga bag, mga mali-maleta ho na pagkabigat-bigat yun. Oh, saliwa naman yung sinasabi mo. Magchichismis ka lang, wala pa, ginugulo mo pa. Parang gusto mo sabihin si Gutesa ay hindi totoo at hindi dapat paniwalaan. Diba? Lahat ng sinabi niya parang patungkol sa sarili niya. Sabi ni Russell Sarmiento sa Bise. Ulitin niya natin to. Atras namin, Roque. Ulitin mo. Pakikinggan ka namin. Banat! Pero nakita niyo po yung aking chismis na naipost sa Facebook, no? Isa daw sa dahilan kung bakit linalaglag na ngayon ang nako siya ay dahil 10 billion daw ang hindi nakarating doon sa nakatira sa malapit sa Aguado. Ayan. Sino yun? Si Romualdez. Ito, Roque, pakinggan mo. No? Kung napapansin, at ito, kung magkakondyaba si Martin Romualdez at Saldico, baka inilalaglag na ngayon ni Saldico si Martin Romualdez eh. No? Kung ganyan ang ginagawa nila Martin Romualdez kay Saldico na ilaglag, baka nagsasalita na. No? At kung si Martin Romualdez ang mastermind nitong lahat, pag nagsalita si Saldico, malamang yan humingi ng witness protection at sasabihin niya lang, ang mastermind ko po walang iba kundi si Martin Romualdez. Ilalaglag niya na din, di ba? Total, nilalaglag niyo ko, tinuturo niyo ko, sige, ilalaglag ko na din kayo. Ganun ho yun, mga kababayan, pero wala tayong nakikitang ganun. Bakit hindi nagsasalita? Bakit mas pinipili na magtago ho, mga bossing? Kasi kung hihingi yan ng witness protection program at sasabihin niya, may mas malaki ho sa akin, yung bossing ko, si Martin Romualdez. Malamang bigyan niya ng witness protection program para ilaglag yung pinaka masama. Pero walang ganun eh. Roque, pang chismisan, hindi ho kung ano, pang chismisan yung gusto ko sabihin dito sa sinasabi ni Roque. Okay? Roque, tuloy mo. 10 billion daw ang unaccounted for. Kaya naman kinailangan ilaglag dahil nagkaonsehan na ang mga magnanakaw. Ano ba, Roque, bago ka matulog, iniisip mo, kaya napapanaginipan mo yung mga ganyan, tapos pagising mo, ibablog mo. Ito po ang nangyari dyan. Sasabi, parang pampablaw lang kasi yung mga sinasabi ni Roque ho. Ano? Kasi nga, sabi sa inyo, gusto nilang ibagsak si Romualdez, kakasuporta o kakaprotekta kay Bongbong Marcos na ating presidente, kaya yan ang binabanatan nila, hanggang ngayon yung mga sinasabi nila, Sara Duterte, Chis Escudero, sino pa? Si Gutesa, si Roque, lahat to sila, baka madami pang iba. Sino ba yun? Yung nakaganan yung mukha, yung busangot sa Senado, lahat sila, wala pong naipakita na ebidensya laban kay Martin Romualdez. Di ba?
Kaya tanggalin na natin ito. Roque, ang mabuti pa asikasuhin mo yung asylum mo dahil ilan na, mag-iisang taon ka na yata. Tingin ko yung asylum 1 taon at 6 na buwan lang ang itatagal nun. At pwede nang magdesisyon sila. Naku po, pag naubos yung oras mo, tingin ko magagaya ka kay Tebes. Tingin ko magagaya ka kay Garma. Ano ho? Iuuwi ng Pilipinas. Pero, tingin ko naman, mag-e-enjoy si Roque sa Pilipinas. So, pagka naipasok sa Oblo, naku po, mga kababayan, daming boys yata dun no? Mapakaliwat kanan pwede lumingo sa kaliwa, may kausap. No, lumingo sa kanan, may kausap. Enjoy si Roque doon. Tapos, lahat mga nakatopless. Sabi ni Pambasyang Nanay Survivor 379, nawala na ang dignidad itong dating mautak na abogado. Ngayon, naging bobo na, naging malapanaginip na Panay na lang panay na lang po imbento. Sabi sa iyo ni Ariel Salinga, uwi ka na, Botomesa. Botomesa din to si Roque. Grabe si Robby Tarosa, kumakalat yung kanyang Botomesa. Pero ako tingin ko talaga kapag si Roque napasok sa Oblo, enjoy na enjoy to sa loob. Ngayon mga bossing, puntahan muna natin sila Banat Bay. No? Puntahan muna natin sila Banat Bay kasi binibira na pati si Kiko Barsaga, mga bossing. Eto pakinggan natin mismong vlog ni Banat Bay, dismayado kay Kiko Barsaga. Ugat ko, slight lang naman. Kasi mga kababayan, simulat sa pool pa lang naman mo, alam ko, ang nararamdaman ko dyan sa batang congressman na yan, sumikat lang. Yun lang ang gusto niyan, sumikat. Ngayon po, napansin ng mga DDS at tingin niya, ito na yung fame na hinihintay ko. Sige na, itutuloy-tuloy. Araw-arawin ko na ito. Hanggang sa biglang nagkaroon na po ng rally. At ngayon nga po, sandamakmak na 100 tao ang pumunta doon sa rally. Numulan po, 50 na lang ang natira. May himutok po si Banat Bay kay Kiko Barsaga. Banat Bay? Sige, banatan mo nga. No, si Kiko Barsaga. Realize ko, habang nanonood ako ng news, sa sinabi ni Kiko Barsaga, ano sabi niya? Ilang beses ko narinig sa kanya to and it reminded me. At kaya doon medyo pumutok yung ugat ko. Ako po pumutok. Mukhang na-stroke pa si Banat Bay Hindi halata. Miski po mga kapwa niya, mga DDS, halata po si Kiko Barsaga sa kanyang mga galawan. Ang lagi po niyang sinasabi doon sa kanyang mga parali-rally, handa akong mamatay. Para sa bayan ng aking buhay.